Ayan yung kay VP Sara, mga bossing. O yan, kung titingnan ninyo, nagpasa na kasi si VP Sara ng kanyang sagot sa impeachment. Ano ba yung mga sagot ni VP Sara sa kanyang sa impeachment diyan sa Committee on Justice? The Committee on Justice is actually hoping na magpasa siya ng ng mga ebidensya laban doon sa mga inaakusa sa kanya. Pero nagbigay ang Office of the Vice President or si Inday Sara ng 12-page na sagot sa kanilang mga tanong kasi kailangan sumagot siya kasi usually sasagot ka, syempre kailangan mo ipakita yung mga ebidensya. Kasi gusto lang naman talaga ng Congress na maalaman nila, makita nila kung ano yung mga kung papaano didepensahan ni Inday Sara yung articles of impeachment. Kasi nakuha na nila articles of impeachment, ilan-ilan na yan ngayon dyan sa articles of impeachment, gusto nila makita kung papaano didepensahan ni Inday Sara yun. Kaya pag ini-interview natin si Inday Sara tungkol dito, hindi siya sumasagot because strategy yun ng kanyang legal team. Hindi ko dapat ibigay sa kanila kung ano yung strategy ko. So itong pagsagot ni Inday Sara, they're hoping na nakalakip dyan sa sagot ni Inday Sara yung kanilang strategy. Na hindi po mali ito dahil dito, ito ebidensya namin, bam, bam, bam. Dito naman sa kaso na to, ito po yung ebidensya namin, bam, bam, bam. Ayan. Syempre, alam naman natin na kapag nagbigay si Inday Sara, malalaman na ng mga congressman kung paano nila i-debunk yung mga ebidensya ni Inday Sara. So ito ang laman. I-discuss ko lang sa inyo, mabilis lang. Ito ang laman ng ni Inday Sara nung kanyang sagot, which is tuwan-tuwa ako. Ayan the document is VP Sara Duterte's formal legal response to multiple impeachment complaints filed against her in the House of Representatives. Number 1, it argues that the complaint should be dismissed because they allegedly lack ultimate facts, based on speculation and conclusions, violate due process, contain no sufficient evidence. Ibig sabihin, pinapadismiss ni Inday Sara yung kaso niya dahil walang facts, wala. Puro news clippings ang kanilang mga puros chismis, puros hearsay. Walang ebidensya. Sabi ko nga sa inyo, ang COA nag-issue sa kanila ng notice of disallowance pero nag-issue din ng ano ba 'yon? Yung parang kiniklear sila yung unmodified opinion, ayan. Nag-issue ng unmodified opinion sa kanila. So, ibig sabihin, walang problema. Samantalang yung Department of Agriculture kanina lang naglabas si Mike Defensor ng lista po siya bilyon-bilyon. Yung kanilang notice of disallowance bilyon-bilyon Etong kay Inday Sara, Diyos ko, wala pang 100 milyon, ilang milyon lang tapos accounted for pa. Tapos pinapa-impeach siya. So dito, sa previous Supreme Court ruling, ito yung mga argumento na ipinresenta ni Inday Sara. Bakit kailangang i-dismiss na itong kaso niya? Ayan. Declared earlier articles of impeachment is void. Ruled that impeachment proceedings were barred during a specific period. The document argues that the current complaints recycle the same accusations that were already invalidated. Totoo naman, yun pa rin naman yung nabasura noon, yun pa rin naman yung mga reklamo sa kanya ngayon. So ito, number 2, lack of ultimate facts. The response claimed, kasi ito, complaints must contain, sabi dito, according to the impeachment rules, complaints must contain ultimate facts, not conclusions, suspicions, or speculation. The response claimed that the complaints contain only conjectures, media allegations, assumptions, and therefore fail the illegal or the legal sufficiency test. Ibig sabihin, wala naman talaga silang hard evidence, kundi media allegation lang, mga assumption, hula-hula lang nila. Number 3, violation of due process. The document argues that the impeachment process violated constitutional due process. Fair standards, impartial evaluation, equal treatment. It claims that the committee applied different standards when evaluating complaints against President Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Ayan different standards daw ang in-apply kay Marcos at kay VP Sara. Yung kay Marcos na-dismiss, ang dami-dami niyang ang dami-daming articles of impeachment at ang dami-daming ebidensya sa kanya. Yung ebidensya sa kanya, sa mata mo pa lang makikita mo na. Pero si VP Sara Duterte nag-push through yung kanya. So ibig sabihin, political lang talaga ito. Number 4, allegations based on weak or unverified evidence.
Ayan, yung mga ni Ramil Madriaga, affidavit contains unsupported accusations, lack credible proof, it is unreliable and unauthenticated. Hindi ba? So dito sabi niya command responsibility theory. Ito pa yung isa. Complaints allegedly argue that VP Duterte is liable for actions or of subordinates. The response says this is legally flawed because command responsibility requires proof of actual wrongdoing by subordinates first. Complaints or complainants fail to establish that any crime occurred. Wala ganun. Occurred. Walang ganun. Hindi daw nangyari yun. Kailangan mo munang ma-pinpoint yung actual wrongdoing ng subordinate para maging grounds for impeachment siya or para magamit siya. Number 5, plunder, corruption, and confidential funds allegation. No evidence proves she obtained illegal wealth. No competent evidence or corruption was presented. Accusations are mere allegations. So walang nagpapatunay ng plunder dahil yung sinasabi nila na salin daw niya, may mga pera daw sa bangko niya na pumasok. Galing diyan sa pera na yan, yung pera na tinakbo ni Lustay daw niya, wala naman silang ebidensya. Lahat puro yaw-yaw lang, Diyos ko po. Ito pa yung allegations of wait lang. Ito na. Allegations of kill contract, yung sinasabi na nagbanta raw siya. Kill contract contract. Nagbanta daw siya na may kontrata. Sabi nga dito, there's no proof that such contract existed. Meron ba silang kontrata may pirma nakita? The accusation is exaggerated and speculation. Well, sinabi naman kasi doon ni VP Sara sa kanyang na if something happens to me, I asked someone to do something to them too. Yun. So sabi wala ngang yun lang, video lang yung meron sila. Yung sinasabi lang ni Inday Sara na yun. Pero wala naman silang proof na yung sinasabi ni VP Sara na yun talagang totoo. Ito, SALN and undisclosed wealth allegation. An old online article from 2016 based lang daw doon yung haka-haka ng unexplained wealth, unreliable evidence. Wala naman hindi naman sinabi naman yung, di ba, yung ebidensya ni Trillanes. Pinabulaanan yan ng AMLAC. Di ba? Pinabulaanan niya ng AMLAC. Sabi ng AMLAC, saan ba galing yan? Hindi naman namin alam kung saan galing yan. Hindi parang sinertify ng AMLAC yun. So pwedeng gawa-gawa yung lack of evidence of impeachable offense. Walang ebidensya na betrayal of public trust, walang ebidensya ng graft and corruption, walang ebidensya ng high crimes, walang ebidensya ng culpable violation of the Constitution. So ibig sabihin, gusto ipa-dismiss ni Inday Sara, nagpadala siya ng papel, gusto niya ipa-dismiss ni Inday Sara. Sabi dito, yung pinakabuod na explanation is, argues that the accusations against her are weak, unsupported by evidence, based on speculation, and violate due process. The response claims the complaints lack the required factual basis for impeachment and therefore should be dismissed. Ayun. Mahaba kasi yun, 12 pages yun. Binuod na natin para maintindihan ninyo. Yun ang laman noong ipinasa ni Inday sa kanila. Akala nitong mga ulol na mga taga-Kongres, magpipresenta ng argumento si Inday Sara. Argumento na parang, ito yung ebidensya na mali yan. Ito yung ebidensya na mali yan. Walang ganun. Walang ganun na ipinakita si Inday Sara. Sagot lang talaga na i-dismiss nyo yan dahil katarantaduhan yung ginawa nyo. Hindi kayo sumunod sa standards at iba yung standards na ginamit nyo sa akin kay Bongbong. Halatang halata kayo na bias kayo. So hindi nagpakita ng bara si Inday Sara sa kanila. So nga. Kahit ma-impeach si Inday Sara dyan sa Congress, which is nagkakalabo-labo na sila, pagdating ng Senate, Diyos ko po, walang mangyayari dyan. Ito yung balita patungkol dyan sa pagsagot ni VP Sara sa impeachment. Sara Duterte sa hinaharap niyang impeachment complaint sa Kamara. Kinwestiyon ng kanyang kampo kung sang-ayon ba sa saligang batas ang gumugulong na proceeding. Nakatutok si Jonathan Andal. Emil, messenger na paralegal yung naghatid at nag-file dito sa Kamara nung sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya.
Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, hindi nagbigay si Attorney Michael Powa ng kopya ng sagot ng bise, pero sabi niya, kinwestiyon nila doon ang constitutionality ng proceeding ng komite. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Panis pala tong balita na to sa akin. Mga reporter to, mga hindi nagre-research. Buti pa ako, meron akong explanation doon sa ipinasa ni Inday Sara dyan sa Committee on Justice. Buti ako na breakdown ko kung ano yung argumento nila. Etong mga to, wala, mahina. At impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. Sabi ni Powa, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin na ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y mali. Kaya taing-tai ito si Ridon eh. Makita mo ba naman yung yung mga nakapirma doon sa ni VP Sara, yung kanyang yung sagot, pucha, ang bibigat. Fortune. Alulupit nun, Diyos ko po. Yung nakaraang impeachment complaint kay, kay Corona ba? O kay kay ERAP. Yun na yung mga abogado. Oo, matindi. Kaya si Ridon, natataranta na. Sabi ni Powa, di ba? Sinagot lang namin, wala kaming dapat sagutin doon sa mga akusasyon nila. Yung mismo akusasyon lang sasagutin namin. Para lang sa compliance. Wala naman sila ebidensyang pinakita sa amin eh. May ebidensya sana silang pakita, sasagutin namin mga ebidensya na eh. Wala ebidensya, wala rin kami papakitang bala. Nek-nek nyo. Yung paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kanina tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga... Ano naman si Koke, Tangina, buhay na buhay, yung butas ng ilong, Siguro dyan sinusuksok yung mga perang, natatanggap niya, no? law bending dito, no? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment. Ulul! Ang ina nyo, kung in-impeach nyo si Inday, impeach nyo rin si BBM. Mas maraming kasalanan si Bongbong Marcos sa taong bayan. Ay, ikaw putang ina kapisngi ka, humanda ka. Sigurado ako, putya kung gaano kapayat si Bongbong, mas mapayat pa doon ang aabutin mo sa stress. Laban sa pangalawang Pangulo. Ang pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari. No? And syempre, 50 million wealth gap. Sa loob ng 16 na taon, Bobo. Tingnan mo yung salin ko. 16 years ago, putya, isang kahig, santo ka ako. Ngayon, ganun pa rin. Ngayon, nakakain na ako ng mani habang nagla-live. Walang hiya ka. Tingnan mo si Sandro Marcos, kung gaano kayaman ngayon si Sandro Marcos. Yun ang dapat isalin mo, tulok. Tsaka yan si Romualdez, gaano kalaki ang itinaas ng kanya, by the billions. Bilyon yung itinaas ng net worth ni Romualdez. Loko-loko ka. Tsaka ang dami pa mga congressman, mga kasamahan mo, isa-isahin mo kung gaano sila naging mga mayayaman. Mga hayop na yan. Yun ang unahin mo, kayo. Ikaw, paano kayo maman? Ang wala ka namang trabaho. Aktivista ka lang naman. Saan galing yan? hindi po ito naipaliwanag mula doon po sa kanya pong mga negosyo, profesyon at iba pang mga pinagkakakitaan. Meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Prima facie findings mo, ulul, sino ka ba? Tangina ka, hindi ka nga binoto ng sambayan ng Pilipinas. Wala kang Kaya binoto yung party list nyo, hindi dahil sa pagmumukha mo, dahil kung nakita yung pagmumukha mo, tapos lumabas na noon yung iskandalo mo sa urban planning ni Pangulong Duterte. Hindi kayo, yung party list nyo, hindi boboto. Ulul ka. Kala naman ito, porket party list representative, akala naman niya, binoto siya ng isang distrito. Nek-nek. Kaya kayo nanalo, dahil ito gagawin nyo.
Oh, gagamitin kayo. Oh, yan ang ipinangako nyo, kaya kayo nanalo. Habulin nyo si Inday. Sorry. Positive 28 lang naman yung kanyang net approval rating. Samantalang ito si Bongbong, yung pinagtatanggol nyo. Negative 9. Oh, kapag kayan, tinabunan na, yung negative 9, sumama na kayo. Dun sa libing ng karir ni Bongbong. Gusto ko makita kayo doon, naghahagis kayo ng mga bulaklak dun sa libingan ng karir niya. Ibil, ngayong nagbigay na ng sagot si VP Sara sa komite, ang sunod na mangyayari, bibigyan ng 3 araw yung mga complainant dun sa impeachment para sumagot dun sa sagot ni VP Sara. And bibigyan din si VP Sara ng 3 araw din para maghain ng rejoinder yung sagot niya doon sa mga sinabi ng mga complainant. Ang target po ngayon ng komite, April 8 simulan yung pagtukoy ng sufficiency in ground sa impeachment complaint. At kapag natukoy na nila yan, tsaka na po uusad ang impeachment sa hearing o pagdinig. Ayan. Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong